Hello, good morning everyone. Ata karon sa atong online morning devotion, medyo tulot ta kadlaw nga wala makahimo no tungod sa mga kabilinggan nga dili kayan. Pero ang atong morning devotion nagpadayon ang online lang ang medyo na naputol tulo ka adlaw no pero di ata karon siyam tabalik kay nagpabilin pagyapon ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, GCLS Villanueva Clarin, Cagayan de Oro City, Bulagta sa Lawas, but we are one in the Spirit. Amen. Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chosen me. Oh, Jesus, the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory, oh God. We give you honor, for you are worthy, Lord. You are worthy, 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 God. Worthy of all honor and glory and praise. Hallelujah. Oh, gibayo na mo ni kumahal na ngalan, Lord. Meaning sa kabuntagon, oh God, there is no other name worthy to be exalted, oh God. Hallelujah, except the mighty name of Jesus. Your name is above all name. Hallelujah. Nalaygon ka, Lord, sa walay katapusan naman. Salamat kayo sa inyong pagpupunta.
gipukaw kanamo amahan nga imo pang gipabuka ang among mga mata ug imo ming gi-enable nga mobangon kayo God kay kung amo lang kauning strength Lord dili pa mi mobangon o God apan thank you kaayo sa imong power o enablement o God nga nakabangon kami o God o salamat usab sa kalidad malinaw hinanok makatulog nga imong i-provide kanamo tibok gabi amahan o bisan pa sa imong paghatag ni nila matahong nga adlaw Ginoo nga Tuesday Lord nga magamit na usab namo sa padayon nga pagpangalagad kanimo pag kinabuhi Kristiyano Lord. Thank you kaayo sa tanan nga laygon kag Lord dawata ang among mga pagpasalamat dawata ang among mga pagdayeg paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. So nanasabta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo no naapagyapon sa Micah wala pa ta nahuman sa Micah kay naa pa ta sa chapter 3 sa Micah. So ang Micah naghisgot ni sa mga wicked rulers and prophets no mga rulers mga leaders no sa leaders in the town leaders in the city leaders in the nation o nga prophets in the town no nga mga gipanagtawag nga mga propeta nga gasulti kunuhay sa pulong sa Ginoo apan wala gikahimuti sa Ginoo mo nang gitawag nga mga false prophets nagsulti sila sa pulong sa Ginoo apan wala nagsumikad gyud actually wala gyud dili gikan kang Lord nga mga pulong no so dinhi naay nakita nato sa verse sa chapter 3 verse 4 and 6 to 7 and verse 11 na ay mga highlight nga nakita nato dinhi so diha sa 4 sa verse 4 makita nato then they will cry to the Lord but he will not hear them he will even hide his face from them at that time no anak nga panahon sa at that time wherein the Lord is going to judge them and punish them no then they will cry to the Lord but he will not hear them he will even hide his face from them at that time because they have been evil in their deeds pasabot ani mga igsuon nga as part of their fair sentence no patas nga hukom no ni Lord those who would not hear the cries of the people katong dili ga paminaw sa mga agulo sa mga tao pag-abot sa panahon dili pod paminaw ni Lord so makita nato nga mag-grip gyud sila no mag-grip sila mag-ani sila kung unsa ang ilang gipugas kay dili man sila maminaw sa mga agulo sa mga tao labi na sa mga pobre no those poor people nga gasik og justice dili milatagaan no dili la paminawon kay because during the time kinanglan pa sila bayaran para lang sila mo hatag og fair judgment no kinanglan sila lagyan so pag-abot sa panahon sa hukom susama nga ilan ning gi-deny ngadto sa mga tawo nga makaluluoy mga tawo nga mga pobre no mga tawo nga walay ikabuga no mo po ni buhato ni Lord sa ila pag-abot sa panahon so as part of their fair sentence no those who would not hear those people or those leaders or those prophets nga dili ka paminaw no the cries of the people will also find that the Lord will not also hear them no dili sila ga paminaw so pag-abot sa 6 and 7 nakita nato dinhi nga ang mga false prophets dili gid actually maghatag si Lord sa iyang pulong ngadto sa mga false prophets kay dili man maminaw no so dili man maminaw sila so nagpasabot nga dani sa 6 and 7 iyon diri therefore you shall have night without vision, and you shall have darkness without divination. The sun shall go down on the prophets, and the day shall be dark for them. Ang prophets nga gisgutan diri is mga false prophets. So the seer shall be ashamed, and the diviners abashed. Indeed, they shall all cover their lips, for there is no answer from God. Diba? So, kita na to sa verse 4 nga dili gid sila paminawon sa Ginoo. So, ambot pasabot ani maison kaning ingon dinhi nga the night without vision, the sun shall go down, no? The sun shall go down, dayon the day shall be dark for them. Ambot pasabot ani mga ison nga wala gid sila'y madawat
wala sila madaot nga pulong sa Ginoo unya kaning dili sila paminawon sa Ginoo. God will never give His word to those false prophets, and God will never hear them. Kay nganong ipadark aron wala sila makita nga vision, ang sun ipag-go down, ipadarken ni Lord, wala sila madunggan, wala sila makita nga vision, wala sila madunggan nga pulong sa Ginoo. So God will never give His word to those false prophets, no? The result, God's ang resulta sa dili nila the result is God's silence. Do dili maghilom na si Lord. God's silence munang resulta no nga dili na ganahan ang Ginoo, mutanaw nila di na ganahan ang Ginoo, makigsulti nila kay suko na si Lord. So during the time God will not give His word to the prophets, and he will silent, no? God's silence is part of their sentence. Ang pagpakahilom ni Lord, part na sa sentence. Bisan saon nila gyangong, bisan saon lag cry out, dili mo tubag si Lord. Maghilom ragid si Lord. So diya sa 6 and 7, but pasabot diha nga God does not give His word to the prophets, and God's silence is part of their sentence. Ang pagpakahilom sa Lord ni Lord, part yun sa ilang hukom no nga i-judge sila, i-sentence sila ni Lord. Munang dili gyud maghilom si Lord, dili siya matag siyang pulong, dili pud siya magpakita og vision, dili pud siya mag-provide og vision, dili pud siya mag-provide og word. So meaning God's silence is part of their sentence, is part of their judgment. So muna siya ang nakita nato nga highlight, ikaduha nga highlight diha sa na makita sa 6 to 7. Grabe no, ipangitngit ni Lord ang adlaw, no, the night without vision, and darkness without divination, and the sun shall go down, no, and the day shall be dark for them. So inana, no. So naa pa tayo makita di sa verse 11. Sa panahon sa judgment, no, ingin ani ang mahitabo gid ay, no. Wala na bisan unsaon gyud nato og tawag sa Ginoo, dili maminaw na si Lord kay magpakailong na si Lord. Sa 11 makita nato di sa 11, her heads judge for a bribe, no, her priests teach for pay, and her prophets divine for money, yet they lend on the Lord and say, is not the Lord among us? No harm can upon us. Karon daghan kaayo karon kanang mga presumptuous kay sa nga tanan no nga ipakita nila sa mga tao nga murag life is going well, life is okay ana, pero actually dili gid okay ang kinabuhi, dili gid okay unless ang tao maghinulsol, unless ang mga leaders mo submit to the leadership of the Lord. Wala gyapon gyud mahitabo nga smooth sailing nga kinabuhi. So diri sa 11 nakita nato dinhi nga all the leaders give the result or justice, no. Maghatag sila sa hustisya that they desire in exchange for payment, no. Ang mga pobre nagtinguha nga tagaan sila og fair judgment, tagaan sila og kaning fair nga kanay bitawng kung unsa ang angayan ihatag sa mga pobre, ang mga tao inana, no, pero mo bribe sila, kinahanglan nga mo bribe para dito sila mo pabor sa ang justice mga himuon sa mga leaders during that time is dili fair. Kinahanglan dunay mo bribe bisan pagsayop, pero once mo bribe gani, no, padag-on nila. So ang pobre mo sa matindog ka pobre kay dili man hatagan sa insaktong hustisya. Kaya ang hustisya murag justice denied. Ang hustisya imbes ngadto sa mga pobre didto na mapaingon sa mga dato kay can afford man mo bayad. Or in other words, can afford mo lagay. So ingon ana na during the time, even today gakahitabo na siya ingon ana, no. So all the leaders give the result of the people's desire, no, but in exchange for payment. Mag-desire ang tao kaniadto mag-desire nga sila ipadag-on,
but in exchange for payment. So bisan pa og dili sila ang angayan mo daog sa kaso, pero padagon sila in exchange for money. Inaana ang kakahitabo during the time is bisan karon sa atong panahon kakahitabo inana. So injustices during the time is very kuan gyud rampant, o even today kita nato no nga kung naa kay kwarta, kung dato ka, mahatagan ka justisya. Pero kung pobre ka, you cannot afford, dugay kayo mahuman ang kaso. So inaana kaniadto ang mga leaders, humot sa ila ang naay kwarta, pero kung walay kwarta dili ka, justice is denied, no? Inana, so munang atong nakita diha, all the leaders give the desire of those people, of desire, or give the result of what they desire of justice, but in exchange for payment. And they expect God to save them even though they are living in a sinful lives, no? Nag-expect gyapon sila nga, okay raman, no? Expect gyapon sila luwason sila sa Ginoo, bisan og nagkinabuhi sila nga wala gi kahimot sa Ginoo, ang kinabuhi nila buliyagon kaayo, wala nasubay sa kabubuton sa Ginoo, pero they will always expect nga luwason gyapon sila sa Ginoo. Dili man kay kung dili kahimutan sa Ginoo ang mga gawi, dili gid mahitabo nang naa nga luwason sila. They still expect, no? They still expect God to save them even though they are living in a sinful lives, no? Kay ingon din na gani nga, your heads judge for a bribe, your priest teach for pay, no? Ang mga pari katudlo-tud pero naay bayad. Katudlo ang mga pari pero naay bayad, no? Dayon ang mga pangulo ay muhatag sustisya pero naay lagay. Natanaw ra gud, oh. Grabe, no? Ang mga propeta, no, ang mga prophets, kuan diri divine for money, puro kwarta, bribe, kwarta na, money na, divine for money, teach for money, gatudlo pero kinahanglan na ay bayad, no? And then but still they lean on the Lord, no, and says, not the Lord among us, no harm can come upon us. Nahaman si Lord, kauban namo si Lord, no? Nangalagad man mi kang Lord, ana sa dili gid gyapon mi pahamtangan ni Lord og silot. Na dili sayop gid kaay sa nga tanan ang ilang gituoan. Kay si Lord, justice gid si Lord. Kung dili nila mahatag ang hustisya ngadto sa mga tao, sila ang tagaan ni Lord o justice nga kung unsay angayan ipahamtang kanila pagapos panahon madawatan gid nila. Kung dili nila ihatag ang insakto nga justice ngadto sa mga tao, maani gyud nila ang ilang mga binuhatan. So dili gyud mahitabo nga i-tolerate ni Lord ang mga works of darkness during that time. Amen. So all the leaders gives the result of justice to the people in exchange for money, no? And they expect God to save them even though they are living in a sinful lives. Unang na ang aga ka nga hitabo karon nga murag okay ra bisan ko total Christian man mi makalangit man mi, but if your life is not, if you're living in a life contrary to what the standard of the Lord, delikado gid kay mga igsuon, kay ang tinuod nga Kristohanon kinabuhi mahaom gyud sa ehemplo o example nga ipakita ni Ginoong Hesus. Siya gyud mo gani gingnan gyud ang mga Kristohanon looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Amen. Naot nga natin nakutlo karon no sa kamubo sa atong hisgutan sa Micah chapter 3 verse 4 and verse 6 to 7 and verse 11. Amen. O pagkampo ta, labing balaan, gamahanan, may kumaon, langit mo na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo nining adlaw, Lord, adlaw Tuesday, nga nakahimo kami sa online. Salamat kaayo nga ikaw nag-cover ka na mo, Lord, sa imong glory, O God. O nagtugot yun, Lord, na makahimo kami pag seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Thank you kaayo ni ini nga principle, O God, nga imo ming gatabangan aron ma-apply namo sa among kinabuhi.
Kung wala ka, wala gid kami mahimo, O God. It is through you, by you, and because of you, Lord, nga nakahimo kami niini nga bulhaton. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan naman, dawata ang among mga pagpasalamat, Lord, ug nagpray usab kami sa mga kaigsunan karon, O God, nga manarbaho sa office, private ug public nga office, nga ikaw, O Diyos, padayon makikuban kanila, magatabang kanila, nga gaan ra ang trabaho, Lord, sa ilang opisina. Sa mga kaigsunan nga nagapangiskwela, labi na ang mga college students, thank you kaayo, Lord, nga ikaw makikuban sab kanila, mag-provide kanila strong comprehension, mag-provide sa mga balay runon sa ilang eskwelahan, Ginoo, sa mga teacher usab nga busy sa pagpanghimog mga reports sa ilang class, Ginoo, closing of classes. Salamat nga ikaw makiguban usab sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho, Ginoo, Lord, tabangi sila, Ginoo, nga makaya nila ang ilang mga trabaho diha sa online. Ikaw mga-bless kanila as long as they continue to honor you diha sa online. San pa man sa mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang manage, O God. Salamat usab kaayo, Ginoo, nga ang imong power to prosper, imo usab, Ginoo, nga i-grant ngadto kanila, Ginoo, aron maasinso sila sa ilang pagdumala sa ilang business as long as they continue to honor you in their business, O God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan naman. Lagi laing pasidunggan ining tanan, Lord. Ikaw ra gyud, O God. Sa dawata nga among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.